Noong unang panahon, nagutom ang leon at sinabi niya sa fox, "Maghanap ka ng makakain o ikaw ang kakainin ko." Pumunta ang fox sa isang donkey at sinabi, "Gusto kang gawing hari ng leon, halika na." Pagkakita ng leon sa donkey, agad niya itong inatake at pinutol ang mga tenga nito. Pero nakatakas ang donkey. Sabi ng donkey sa fox, "Niloko mo ako, sinubukan akong patayin ng leon." Sabi ng fox, "Huwag kang tanga. Tinanggal lang niya ang mga tenga mo para malagyan ng korona ang ulo mo. Halika, balik tayo." Naniwala ang donkey, kaya bumalik siya. Muling inatake ng leon ang donkey at sa pagkakataong ito, pinutol naman ang buntot nito. Muli siyang nakatakas. Sabi ng donkey sa fox, "Sinungaling ka, pinutol ng leon ang buntot ko." Sagot ng fox, "Tinanggal lang ang buntot mo para komportable kang maupo sa trono." Muli siyang nakumbinsi ng fox at bumalik. Sa ikatlong pagkakataon, nahuli ng leon ang donkey at tuluyan na itong pinatay. Sabi ng leon sa fox, "Magaling, balatan mo siya at dalhin mo sa akin ang utak, baga at atay niya." Binalatan ng fox ang donkey, kinain ang utak nito, pero dinala sa leon ang baga, atay at puso. Nagalit ang leon at nagtanong, "Nasaan ang utak nito?" Sagot ng fox, "Wala po siyang utak, mahal kong hari. Kung meron man siya, hindi na sana siya bumalik pa sa inyo, matapos ninyo siyang tanggalan ng tenga at buntot." Sabi ng leon, "Tama ka nga naman. Aral ta. Huwag basta-basta magtiwala sa matatamis na salita. Hindi lahat ng nagbibigay ng payo ay may mabuting layunin." Nabiktima ang donkey dahil binaliwala niya ang malinaw na katotohanan at paulit-ulit siyang naniwala sa kasinungalingan hanggang sa ikinapahamak niya ito. Sa buhay, ang mga taong hindi natututo sa mga babala at patuloy na nagpapalinlang, maaaring mawalan ng pangalawang pagkakataon para makaligtas.